Ito na mga kabasketball, Kai Sotto posible pa raw makapaglaro sa ating Gilas Pilipinas ngayong August ayon kay Coach Tim Cone. Ateneo Blue Eagles kasali pa rin sa season 89 ng UAAP pero Coach Tab Baldwin nakaban na at dating agent ni Kai Sotto. Mali ba yung naging desisyon na sa NBL Australia siya pinaglaro kesa sa US NCAA? Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update ni Coach Tim Cone patungkol nga sa ating Gilas Pilipinas, sa report ng The Manila Times kanina ay sinabi nga ni Coach Tim na kailangan ng ating Gilas Pilipinas ang serbisyo ng ating pambatong si Kai Sotto kontra sa Jordan at Iran ngayong August 28 at August 30 dahil nga parang do or die na to para makapasok nga tayo dyan nga sa FIBA World Cup. Naiintindihan daw ni Coach Tim Cone na inaantabayanan pa ni Kai yung ilang mga bagay patungkol nga dyan sa kanyang paglalaro sa US NCAA na maaaring makaapekto sa kanyang availability kontra sa Jordan at Iran. So ngayon very obvious mga kabasketball na alam din talaga ni Coach Tim Cone ng SBP yung kalagayan ngayon ni Kai, no? Na hinihintay niya yung announcement mula doon sa isang US NCAA team na kumuha sa kanya. So possible po kasi halimbawa ngayong August mag-a-announce yung team ni Kai doon sa US NCAA. So ang mangyayari si Kai po lilipad na po, pupunta na po siya doon sa Amerika. Pero kung by September pa po i-announce yan, possible po na makapaglaro si Kai sa ating Gilas Pilipinas kontra sa Jordan at Iran ngayong August 28 at 30. So wala pong pinag-uusapan na may problema tungkol sa pera, malaki yung hinihingi ng agency ni Kai. So wala pong ganon. Ayon kay Coach Tim Cone, yung conflict lang ng schedule. So patungkol naman mga kabasketball, tuloy na natin sa ating pambatong si Kai Sotto. Kasi nga may mga nagsasabi ng what if, no? What if? Kanina si Homer Saison nabasa ko. What if naglaro si Kai noon sa US NCAA? Baka nakapasok kaya siya sa NBA, si Snow Badwa nung nakaraan. Kung tinanggap daw ni Kai Sotto yung offer mula doon sa EuroLeague, baka nasa NBA na siya ngayon. Ngayon ang tanong, nagkamali ba ng desisyon yung dating agent ni Kai na si Joel Bell na sa NBL Australia siya pinaglaro imbis na sa US NCAA? Ngayon po mga kabasketball, doon sa tanong kung tama ba, so sa nakita natin that time kasi hindi pa ganoon kalakas yung katawan ni Kai at hindi po siya nabigyan ng magandang playing time. Nakalimutan ko yung coach niya doon, nakalbo. So hindi po siya nagkaroon ng magandang playing time sa NBL Australia. So siguro kung naglaro nga siya sa US NCAA, baka iba po yung nangyari, especially kung hindi siya na-injured doon, no? Yun nga lang, medyo mababawasan po yung paglalaro niya sa Gilas Pilipinas. Hindi katulad nung tinahak niya, mas marami po siyang naging participation sa ating national team nung naglaro siya doon sa NBL Australia. Para sa akin, ang mahalaga ngayon ay meron siyang pagkakataon na makapaglaro ngayon dito nga sa US NCAA kung saan magkakaroon siya. Ayan, may NIL siya, meron siyang mas magandang exposure diyan nga sa mga NBA scouts, no? Dahil nandiyan na siya sa Amerika. At the same time, yung development na makukuha niya ngayon sa US NCAA mas mataas. Nakaka-attract po talaga yon para sa mga top prospect na maglaro diyan sa US NCAA. Ngayon naman, kakapasok lang ng balita mga kabasketball. Etong Ateneo ay qualified pa rin, pasok pa rin. Makakapag-participate po sila sa season 89 ng UAAP. Pero si Coach Tab Baldwin ay ban na. Hindi na po siya pwedeng mag-coach, mag-participate dyan nga sa UAAP. Kaya mga kabasketball, anong masasabi nyo hanggang dyan? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.